We are on the last session. Taas mo kamay mo, taas kamay. Hagurin ang katabi mo, nakarating ka. This last session, may deliverance happen to each one of us. And may restoration take place. And may fresh oil, fresh anointing be upon us. Amen? Somebody say, decision decides destiny. One more time. Decision decides destiny. We will make a decision tonight that will not just change our life, but change the life of people surrounding us. Sabihin mo sa katabi mo, your decision is very powerful. Say mo, wrong decision is very, very expensive. Kanina po, Pastor Joel talk about change. Nag-speak po ang ating mayor at si Ma'am Jay. Napakapalakpakan natin si Ma'am Janet. Powerful testimony and inspiration to us. Today, bago tayo umuwi, we will make a powerful decision. Somebody say decision. Taas kamay. Hagurin mo. 44 minutes. Umayos ka, sabihin mo. Ang sabi rito, I pray that you would locate yourself in the scripture that we are going to read. I pray makita mo ang sarili mo sa Word of God ngayong gabing ito. It says in 1 John chapter 2, 12 to 14, picturing yung mga verse. Amen? I am writing to you who are God's children. Somebody say, I am God's child. Because your sins have been forgiven through Jesus. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Sabi mo, you are redeemed, you are renewed, and you are restored. Verse 13, I am writing to you who are matured. Sabi mo sa katabi mo, you are matured. So look at this. Kinakausap ko kayong mga kabataan at kinakausap ko kayong matatanda. He's talking to two groups. Because you know Christ who existed from the beginning. I am writing to you who are young in faith, mga bagong Kristiyano, because you have won the battle with the evil one. So, ang Diyos, He is not just talking to the old people, but He's also talking to the young generation. Ang sabi niya sa Lamentation chapter 3 verse 27, stay with me. And it is good for you to submit at an early age the yoke of His discipline. Somebody say, discipline. Sabi niya, maganda ito na habang bata ka, yakapin mo ang disiplina. Ecclesiastes chapter 12 verse 1 and 2. Are you following? Be very, very careful how you treat the Word of God, because it will determine how God will treat us. Somebody say amen. Be careful how you treat the presence of God, because it determines how God will treat us. If you honor the Word of God, you will receive the benefits of the Word of God. Kaya ang sabi niya rito, Ecclesiastes 12, 1 and 2, don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Habang bata ka, mag-enjoy ka. Pero huwag mong hahayaan na yung enjoyment mo, makalimutan mo ang Diyos. Honor Him in your youth. You can have fun by honoring God. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore.
So, the Bible talks about seasons in life. Amen? Verse 2, lahat ng nandito magsabing amen. Verse 2, remember Him before the light of the sun, moon, and stars is dim. Bago ka enjoy mo yung kabataan mo, pero huwag mong kakalimutan ng Diyos, tandaan mo siya bago magbukang liwayway. Amen? Do not remember Him before the light of the sun, moon, and stars is dim to your old eyes, and rain clouds continue to darken your sky. Somebody say, decision decides destiny. Meron kang gagawing decision ngayong gabi na magdadala sa iyo either sa magandang buhay o sa pangit na kinabukasan. My prayer today, because I cannot decide for you, my prayer today is you would make the right decision. There are 4 seasons in a person's life. Somebody say 4 seasons. Pwede ba natin pakita? Locate yourself. Merong 4 na season sa buhay ng isang tao. The number 1 season, the morning season. Somebody say the morning season. Somebody say, good morning! Ang morning season, tignan mo ang morning season, that is between age 1 to 25. Lahat ng age 1 to 25, somebody say, good morning! Marami-rami yan. Ibig sabihin, good morning, masaya, malakas, nagsisimula ka pa lang. On this season of morning, pwede ka pang magkamali sa buhay. We can still tolerate you. This world can still tolerate you. Pwede ka pang magkamali sa buhay, makakabawi ka pa. Kaya taas ang kamay, hagurin mo katabi mo, makakabawi ka pa. Ito yung morning season, dapat dito, tinanggap mo na si Kristo bilang yung Diyos at tagapagligtas. Morning season, dapat dito, alam mo na yung purpose mo sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, good morning. The second season is the afternoon season. Somebody say afternoon season. Yung afternoon season, ito yung 25 years to 50. Lahat ng 25 years hanggang 50, sumigaw ng, good afternoon! Yan, dapat alam mo na ang ginagawa mo. Dapat nagsusumikap ka na. May sistema ka na sa buhay. You are establishing yourself. Ito yung panahon na pag hindi mo hinusayan, ito yung panahon na kapag mga maling desisyon ang ginawa mo, ang hirap makabawi. Somebody say amen. Kaya ito yung season, mga kapatid, somebody say good afternoon. Ito yung season na high energy ka. Tapos ka na ng pag-aaral, nagbubukas ka na ng business, may kasintahan ka na, nag-aasawa ka na. Ito yung napakadelikadong season. Somebody say amen. Sabihin mo sa katabi mo, don't waste your season. Always remember, somebody say amen. Always remember that time will always move forward. Somebody say forward. As time moves forward, you must also be moving forward. Time does not have the ability to move backward. Somebody say amen. Pwede ba akong humingi ng 3 mga gwapong lalaki? Brother, please come. Bro, ika. Isa pa. Come, 3. Yan, come here. Pwede ba natin palakpakan ng mga gwapong ito? Yan. Okay, dyan ka, brother. Dyan ka. For example, ano pangalan mo? Sir Ses. Si Ses, 15 years old. Pero ikaw? Ano pangalan mo? Dave. Si Dave, sabihin natin 40 years old. Bro, stay here. Bro, ano pangalan mo? Rods, Pastor Rods. Si Rods naman, sabihin natin 70 years old. Okay? Somebody say amen. Ano pangalan mo? Ses? Ses, 15 years old. Ses, 40 years old. Ses, 70 years old. Isang tao, pero iba-ibang season.
Somebody say amen. What if, given a chance, says, makakausap mo yung version mo, 40 years old? 40. 15 ka ngayon, di ba? What if, given a chance, makikipag-usap ka kay 40 years old? Ano kayang itatanong mo sa kanya? May asawa ka na ba? Siguro tatanong niya, sinagot ba tayo? Di ba? Siguro tatanong niya, natapos ba tayo ng pag-aaral? Siguro itatanong niya, nagtagumpay ba tayo? Somebody say amen. Ano yung mga sikreto natin? Ano yung mga prinsipyong ginawa natin? Bakit tayo nagtagumpay? Because time can only move forward. Ang problema, kapag hindi ito nagtagumpay, somebody say amen. Somebody say amen. Meron siyang sakit, mataas ang presyon, diabetic, puno ng utang, hindi tapos ng pag-aaral, nagmahal, tapos iniwan. Somebody say amen. Ito, papunta siya. Ang problema dito sa 40 years old, he cannot go back. Kung meron kang ibibigay na payo, bro, bigo ka ngayon ha, 40 years old, bigo, at makikipagkita ka sa younger version mo, anong sasabihin mo sa kanya? Hindi ko alam. Diba? Sasabihin niya siguro, Ses, may ginagawa kang mali bro, itigil mo na yan, ako resulta niyan. Hindi tayo natapos ng pag-aaral, bagsak tayo, mahirap tayo, magulo buhay natin, itigil mo na yung dalawang girlfriend na yan ha. Itigil mo na yung lakwatsyang yan. Somebody say amen? Tama ba? Pero kung nagtagumpay, di ba? Ba't tayo nagtagumpay? Bro, nagtagumpay tayo, milyonaryo tayo ngayon, naglilingkod tayo, ay wala akong kausap dito, come on, hallelujah. Somebody say amen. Naglilingkod tayo. Ituloy mo cell group mo ha. Ituloy mo paglilingkod mo kay Lord. What if itong 40 years old na si Ses, makikipagkita sa kanyang 70 version na sa somebody say amen? Amen? Anong gusto mong itanong bilang 40 years old na Ses? Tapos ng pag-aaral, may asawa, may anak, nakakapag-aral ang mga anak mo, nasa afternoon season ka, maayos. Anong gusto mong itanong sa 70 years old na version mo? Magkano na ba pera mo sa bangko? Tanungin mo kung may sakit. May sakit ka ba? Somebody say amen. Amen. Because time can only move forward. You are not here because of time. You are here because of your decision. Somebody say amen. Tignan mo, nandun ka ba sa morning stage? Nandun ka ba sa 1 to 25? Amen? Mag-enjoy ka. Huwag mo kakalimutan ng Diyos. Pwede ka pang magkamali dyan. Tolerable pa. Pwede ka pang patawarin dyan. Makakabawi ka pa. Pero pagdating mo sa afternoon season, high energy na yan. Dapat nagpo-focus ka na. Nag-aayos ka na dyan. Dahil sa panahon na yan, pag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang damay, pati yung mga taong nakapalibot sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, your mistakes is very expensive. Somebody say amen. So kapag naggumawa ng tamang desisyon nito, look at me, 15 years old, nagsuko ng buhay kay Kristo, nag-aral ng maayos, pumunta sa simbahan, may mentor, nagsumikap, mararating niya yung 40 years old na wala akong kausap talaga rito. Come on! Matagumpay na to. Ipinagpatuloy niya. Naglingkod siya sa Panginoon, nagsumikap, nagnegosyo, inalagaan ng asawa at anak, mararating niya ang SEB. Come on, hallelujah. The best na palakpak sa talong ito. Somebody say amen. The third season is what we call the evening season. Di ba pag galing ka sa trabaho, mag-aalas 4, alas 5 na, tapos na yung trabaho, mag-i-evening na, pupunta ka na sa bahay, magpapahinga ka na. Evening season, that is the age of 50 to 75. Lahat ng 50 hanggang 75, humiyaw! Yan, dapat successful ka na. Nag-iiwan ka na ng legacy. Somebody say legacy. Nag-iiwan ka na ng magandang marka. Nag-iiwan ka na ng impact. Ang sabi ng Bible, a righteous person leaves inheritance
to His children. Ang ipapamana mo, hindi lang lupain, hindi lang pera, hindi lang ari-arian. Ang ipapamana mo, ang pananampalataya mo, ang conviction mo, ang believe mo kay Kristo, ang serbisyo. Wala. Come on, the best na palakpak para kay Lord. That is the seasons of life. Kaya ang sabi niya rito, Deuteronomy 30 verse 19. Somebody say decision decides destiny. Deuteronomy 30 verse 19. Look at this. Today, I have given you the choice between life and death. Ngayong araw na ito, you can choose between blessing and curses. Now, I call on heaven and earth to witness the choice you make. Lahat ng natutunan natin ngayon, it will end tonight. What is your choice? What is your decision? Ang sabi rito, oh, that you would choose life. Sabihin mo sa katabi mo, choose life. Choose to serve Jesus. Amen? So that you and your descendants, look at this. So your decision today will impact your descendants. Amen? So that your descendants might live well. Joshua chapter 24, 13 to 16. Are you learning? I'm giving you biblical foundation here. Ang sabi niya, so fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestor worship when they live beyond the Euphrates River. Serve the Lord alone. Look at this. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. When you prefer the gods of your ancestor, serve beyond the Euphrates, or it will be the God of the Amorites in those lands you live. But as for me, somebody say, as for me. One more time, but as for me. Wala ka pang asawa, wala ka pang boyfriend, high school ka pa lang, college ka pa lang, pero yung decision mo ngayon, yan ang magdidictate ng kinabukasan ng magiging pamilya mo. Somebody say amen. But as for me and for my family, we will serve the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. I have 20 minutes left. 3 powerful decisions na kailangan mong gawin. I pray, makikita tayo after 5 years. Makikita tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Amen? Bigla ka magbibless sa akin, Pastor, o sino ka? Pastor, taga-Coronadal ako. South Cotabato. O anong nangyari, sister? Pastor, grabe, dumating kayo ni Pastor Joel Montes. Amen? Kasama yung mga pastors, kasama sila Ma'am J. Nakinig kami doon, na-inspire kami. O ano nangyari ngayon? Pastor, yung mga tinuro nyo, in-apply namin. Ano nangyari? Successful na ako ngayon, Pastor. Amen? Sino kasama mo? Pastor, nanay ko. O saan ang punta nyo? Dadaling ko lang sa Jollibee. Sandali, nasa airport tayo. Anong Jollibee? Papakainin ko sa Jollibee. Hong Kong, Pastor. Merong kabataan dito, pag nag-decide ka na paglingkuran si Lord, ikaw ang magiging unang milyonaryo sa pamilya mo. Merong kabataan dito, ikaw ang unang magiging businessman sa pamilya mo. Meron dito, nakikinig ka, sakit, karamdaman ang naging pas mo. Pagdating sa iyo, putol at bagong simula ang dadaloy sa iyo. That's the power of decision. Somebody say, decision decides destiny. The number one decision you must make, know and love the Lord and serve Him all the days of your life. Yan ang pinaka-importanting desisyon na dapat mong gawin. Hindi kung anong kurso, hindi kung sinong sasagutin mo, praise God, importante lahat yan. Pero ang number one, somebody say number one, ang number one decision dapat mong gawin is to know the Lord, is to love the Lord, and to serve the Lord. Somebody say amen? Kaya
ang isang tatay, ang isang nanay na naglilingkod sa Panginoon, ang pambayad niya ng matrikula ng anak niya, ang pambayad niya ng gastusin sa mga anak niya, ang insurance niya, hindi AXA, hindi Sun Life, hindi Manulife, ang insurance niya, ang paglilingkod niya sa Panginoon. My Bible says, the Lord unlavish, unfailing love to thousands of generations. Sa lahat ng mga tatay, nanay, mga mag-asawa, mga single, hindi pa ipinapanganak ang mga anak mo, sinisigurado ng Diyos, pinagpala ang mga yan. Why? You're serving Him. Somebody say, Lord, I will serve you. 2 Chronicles 26-15, Uzziah sought God during the days of Zechariah, who taught him to fear God. And as long as the king sought the guidance of the Lord, God gave him success. Amen? Lahat ng mga kabataan, itaas ang kamay. Iwagay-iwagay ang mga kamay. Sabihin mo, mga kamay, hahawakan mo ang diploma mo sa college. Come on! Itaas ang kamay. Say mo, mga kamay. Lahat po kayong nakakarinig, itaas ang kamay, mga kamay. Lahat ng hahawakan mo, pagpapalain ng Diyos. Sa lahat ng mga tatay at nanay, itaas ang mga kamay. Say mo, mga kamay, hahawakan mo ang libreta mo sa BDO. May milyong-milyong mga nakadeposito. Come on! Lahat kayo, igalaw ang mga paa. Say mo, mga paa, aapak ka sa airport ng iba't ibang mga bansa. You are not serving a millionaire. You are not serving a mayor, a politician. You are serving the King of Kings, the Lord of Lords, at ibang magpala ang Diyos. Ang misis ko po, nandito po ang misis ko, I love you so much. Nang maglingkod kami sa Panginoon, walang-wala po kami. Hindi lang halata kasi, hindi baling pangit, basta makapalang muka. Nung ikasal po kami, naglilingkod kami kay Lord, and we have absolutely nothing. Nakatira kami sa isang bahay na kinuha namin sa Pag-ibig, walang laman, as in walang. Natutulog lang kami sa banig. Pag natulog kami ng gabi sa banig, mga 2 a.m., magigising kami, masakit ang aming tiyan, magsi-CR kami, kasi mainit yung sahig eh, lalabas yung singaw, sasakit yung ano mo. We endured, we just served the Lord. Wala pong sweldo. Amen? Ang meron kami allowance. Pag sinabing allowance, minsan minsan once. But we serve the Lord. Somebody say, serve the Lord. Sabi ko sa misis ko, habang nakahiga kami, hawakan mo yung kamay ko. Ano? Oh, ang lamig, no? Anong malamig? Sabi niya, huwag ka magulo, ang lamig-lamig. Sabi ko ganon. Lakasan mo yung aircon. Wala nga tayong electric fan. Huwag kang kukontra dyan. O, hawakan mo yung kamay ko. O, yan, ayan. Hawakan mo yung maleta. Sasakay tayo ng aeroplano. Sasakay tayo. Take off na. Ang gulo mo naman. Ang sabi, ano pinagsasabi mo? Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon, sabi ko, pag pinaglilingkuran natin ng Diyos. Amen? Nangyari po lahat yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang unang payayamanin ni Lord sa iyong pamilya. Mamaya, uuwi ka, sasabihin mo sa nanay mo, Nay! Na paano ka? Dadaling kita sa Jollibee, Hong Kong. Sasabihin mo sa nanay mo, Nay! Say mo, Nay! Uuwi ka mamaya, naglalaba siya, nagluluto siya. Sasabihin mo sa kanya, Nay! Huwag kang mag-alala. Matatapos ako ng pag-aaral. Yayaman ako. Ibibili kita ng bahay at lupa. You know, dahil sa paglilingkod mo kay Lord, God will be responsible for your success. Last year, yung nanay ko at yung mother-in-law ko, dinala po namin ng Singapore. Pinag-Jollibee lang namin sila.
all expense trip. Pagkatapos, by the grace of God, amen, yung bahay na tinitira namin, kinuwento ko, we've been paid it already. Pagkatapos niyan, nagpagawa po kami ng isang bagong bahay. At ang ginawa ko po, with my wife, amen, binigyan po namin ng sariling bahay at lupa ang nanay namin. Ikaw na nakakarinig na to, because you decided to serve the Lord, the resources, the anointing of heaven will follow you all the days of your life. Kaya the first decision you must do is serve the Lord. Tas sa kamay, hagurin ang katabi, sabi mo, gawin mong puhunan ang paglilingkod sa Panginoon. The second decision, amen? Sino rito magde-decide ka, magsiserve ka na kay Lord? Amen? Kung sino pinaglilingkuran mo, siya magdidikta magkano sasahurin mo. Pag ang Diyos, bibigyan kanya ng tseke, pirmado, pero walang nakasulat, blank check. Hallelujah. Number 2 decision. Pakibasa po natin. Lakasan natin. One more time. You must decide to have a superior level of mentality. I'm not talking about books. I'm not talking about diploma. I'm not talking about school, colleges. All of those are good. But if you want to live a transformed life, your life should be biblical. Somebody say, biblical. More scriptural. Ang buhay mo dapat is reflection of God's principle. Decide to live a transformed life. That after deliverance, somebody say deliverance. One more time. Iba sa inyo, amen, kailangan ma-deliver sa alak, sa sagarilyo, pornography, lustfulness. Amen? Pag pumunta ka sa harap, o kaya lumuhod ka, o kaya nagpray ka, by the blood of Jesus, I am delivered. Yes, you are delivered. Deliverance happen very fast. Deliverance happen at the moment. Somebody say amen. Pero pag yung deliverance mo, lumaya ka, ang sabi ng Bible, pag umalis ang masamang demonyo sa isang tao, maghahanap ng bagong bahay yan. Pag walang nakita, babalikan ka, mas masahol sa dati. Gusto mong maalis yung sakit ng puso mo, gusto mong maalis yung init ng ulo mo, yung galit mo, yung tampo mo, you will be delivered. But if that deliverance does not lead to discipleship, babalikan ka lang yan. And you will be in worse condition. Somebody say amen. You need to live a transformed life. From deliverance, you need someone to disciple you. You need the Word of God to disciple you. Nung tinanggap ko po si Kristo, doon na bago buhay ko. Amen? Ang nanay ko po, isa po siyang OFW. At namatay ang tatay ko when I was in second year high school. Nag-aral po ako sa Don Bosco. Puro lalaki po kami doon. Amen? And then my dad died at second year high school. At lahat po ng aming mga ari-arian, bahay, sasakyan, mga negosyo, namatay ang tatay ko, nagkaroon ng nervous breakdown ng nanay ko. Nawalan siya ng gana sa buhay. Naibenta lahat ng ari-arian namin. At ang nangyari po, para lang makaraos kami, ang nanay ko napilitang mag-OFW sa Italy. And dahil ako may tampo ako sa Diyos, amen, ba't niya kinuha tatay ko, ba't nagkagano ng pamilya namin, nagtampo po ako sa Diyos. Amen? So habang nasa Italia ang nanay ko, nagpapadala siya ng pera sa Pilipinas, kinukuha ko yung remittances, tapos pupunta ako sa computer shop, wala pa pong Dota noon, hindi ho Dota, hindi. Gagawa ko ng resibo, Gerald Uy, sasabihin ko yung school, ID number ganito, HRM, isusulat ko, paid 20,000 pesos. Ipapadala ko, pipicturein ko, ipapadala ko sa Italy yung resibo na ginawa ko lang, akala ng nanay ko, nag-e-enroll ako. Hindi alam ng nanay ko na yung 20,000 pinadala niya, malaki na po yan, that is 1998. Yung 20,000 na binigay niya, pag iipunin namin ng mga barkada ko, matrikula niya, pag iipunin namin lahat yon. Pag nakaipon kami ng malaki-malaking pera, mga 300, 200, pupunta kami sa isang lugar, isang drug den. Bibili kami ng maraming drugs. Tapos, pagkuha namin ng drugs na yun, babalik kami sa harap ng school namin, may boarding house, di ko talaga sasabihin yung school namin, may boarding house doon, amen?
apartment siya, kukuha kami ng maitim na tela, ilalagay namin yung drugs doon, papatayin yung ilaw, maglalagay ng kandila, magpipray muna kami ng Our Father who art in heaven. Please bless our drug business. Titibagin namin yan, irerepack namin yan, ibebenta namin sa mga paaralan. My life has been used by the enemy to destroy many lives. But when I begin to accept Jesus as my Lord and Savior, lahat ng kasalanan ko, lahat ng kapalpakan ko, binura at pinatawad ni Kristo. At ngayon, yung buhay na sira, yung buhay na adik, yung buhay na pangit, kamukha ng sinabi ni Pastor Joel Montes, ginagamit ngayon ni Lord para i-win ang mga maraming campuses. Life, time can only move forward. It does not possess the capacity to move backward. May mga time sa buhay mo, pumalpak ka, sumablay ka, you can never turn back time. What you need is restoration. Ang ibig sabihin ng restoration, may 10 years, may 20 years kang napabayaan, napag-iwanan ka ng 10 years. Can I call 2 person, please? Bro, yung dalawang lalaki kanina. Bro, please come, faster. Palakpakan natin ang mga guwapings na to. Hallelujah. Dito kayo, bro. Harap, dito kayo, yan. Harap doon. Dito. Bro, dito ka, harap doon. Ganyan din. When I say step forward. Step. Sabay nagsimula. Magkaklase, magkaibigan, sa church, nag-business. Another one, step forward. Sabay. Isa pa. Sabay. Bro, pause ka lang. Nagkamali ito. Nagkamali ng desisyon. Yung kanyang morning, yung kanyang afternoon, yung kanyang evening, pinabayaan niya. Hindi siya naglingkod sa Panginoon. When I say step forward, ikaw backward, ikaw forward. Step. Yan ang nangyayari. Ito destiny mo. Ito yung God-given assignment mo. Step forward, ikaw backward. Step. Yan ang nangyayari. Ito umaatras sa buhay. Ito umaabante. Pero pag yung taong ito luhod ka saan? Lumuhod, nagpakumbaba sa Panginoon, isinuko ang buhay. Tayo ka saan? Ano ibibigay sa kanya? Restoration. The anointing of God will come upon this person and bring him to a place na mas matindi kesa sa dati. Somebody say amen. Bandang dulo, ang restored dahil sa kanyang humility, sa mga mistakes, sa kanyang humbleness, darating ang panahon. Step sa bayan. Step. One more time. Step. Darating ang panahon. Ikaw na nagkamali, ikaw na sumablay, na sinuko ang buhay kay Kristo, mauuna ka pang makakarating sa destiny mo. Bro, maraming salamat. Somebody say, Lord, restore me. Kaya ang sabi ng Bible, may nauunang nahuhuli. Why? Your failure today, your mistakes today, when you put it at the cross, it becomes your wisdom tomorrow. I'm here to tell you, the restoration power of Jesus is upon this place. After this service, you will never, ever be the same again. Come on, clap your hands for Jesus. Malakas na hiyawan at palakpakan. Somebody shout, I will serve the Lord. I am a product of the person I honor. I honor my mentor, Bishop Oriel. Amen? You see, when you have a mentor, you learn in 2 ways. You learn by mistakes. Somebody say mistakes. When you learn by mistakes, your life will be delayed 5 years or 10 years. But when you learn by mentoring, somebody say mentoring, your life will be advanced 5 years to 10 years. Kapag may, palakpakan mo na matindi si Lord. Kapag may mentor ka, yung 10 taong lalakarin mo, magiging 1 taon lang. Yun ang power ng mentorship. Amen? Kung gusto mong, if you want to decide to live a transformed life, you need mentors in your life. Believe me, mga kapatid, simula nang nagpa-mentor ako, nagpa-disciple ako, my life
has never been the same. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be mentorable. Can I call on the keyboardist, please? And lastly, are you blessed? Pero pakita mo yung ikalong desisyon. Pagsama-samahin mo na sa isa. The third decision you must do. Number 3, pakibasa po natin. One more time. The decision to live a spirit-filled life. Always remember, it is not by might, it is not by strength, it is by the power of the Holy Spirit. Kapag sinamahan ng Holy Spirit ang isang ordinaryong tao, nagiging extraordinary yan. Could you stand on your feet? Gustong baguhin ng Diyos ang direksyon ng buhay mo. Gusto kanyang dalhin sa next level mo. Ang sabi niya, I pray that you would decide today, that you would choose life. Our decision will impact not just our life, but our family. Meron dito isa kang kabataan. Pag ikaw sumablay, mapapatawad ka pa eh. Ang problema, yung tatay mong nasa Saudi, yung nanay mo nakikipaglaba, yung mga taong nag-sacrifice sa'yo, damay sila eh. Maybe you're a father, you're a mother. Your decision is very expensive. I'm a pastor, at hindi lang ako ang nagsasacrifice sa church. Hindi lang ako ang may asawa at anak na iniiwan. Hindi lang ako ang napapagod. Hindi lang ako ang tumataya ng finances ko sa ministry. It's not just me. Kasama ko yung mga 12, the 144, the 1,000 member, the 1728. So in my mind, pag ako nagkamali, lahat ng pinagpaguran nila, oras, panahon, damay. So I put in my mind, my mistakes are very expensive. That's why in every decision I make, I am not just using wisdom, knowledge, and understanding. In every decision I make, I ask the Holy Spirit. Decide to live a spirit-filled life. Pag sinamahan ka ng Holy Spirit, your life will never be the same again. Sino rito gusto mong mag-decide na maglilingkod ka kay Lord? Come on. Yung pagdating sa'yo, putol na ang cancer, diabetic, sumpa, sakit, kahirapan, putol na yan. Hindi na dadaloy sa'yo. Ang dadaloy sa'yo, as for me and my house, we are blessed, we are strong, we are above and not beneath. As for me and my house, we will serve the Lord. Sino rito magdi-decide ka, iiwan mo na yung lumang buhay mo? Meron dito, meron kang boyfriend, may girlfriend ka, and you're doing something wrong. Habang may grace pa, habang may biyaya pa, habang may chance pa, habang hindi pa too late, you stop doing that. Make the right decision. Meron dito may ginagawa kang hindi tama, using your cell phone, using your iPod. You cut that tonight. Make the decision to serve the Lord. Meron dito natatakot ka, magsiserve ba ako kay Lord? Tutuloy ko ba to? Don't doubt the Lord. The greatest decision you could make is to serve the Lord. Amen? Ang sabi ni David, once I was young, and now I am old, yet I have never seen the godly forsaken, or their children begging for bread. Sa lahat ng tatay at nanay na maglilingkod, sagot ni Lord ang pamilya mo. Sagot niya ang problema ng pamilya mo. Siya ang aayos niyan. Siya ang bubuo niyan. Ang ipambayad mo sa pangarap mo, yung paglilingkod mo. Somebody say, I will serve the Lord. Pagbilang ko ng 3, lahat ng magdi-decide na magsiserve kay Lord, come in front. 1,